Kamusta mga Ginoo at Ginoo? Ngayon ay sasalang tayo sa isang tahimik na makapangyarihang paksa, mga bitamina. Hindi ang mga kumikis lang na uri na makikita mo sa mga patalasta sa madaling araw, kundi ang mga mahalagang kaalyado na nagpapanatili ng sigla ng iyong katawan habang ang mga taon ay lumilipas. Isipin mo ito, isang maaraw na umaga, nakaupo ka sa tabi ng bintana na may mainit na tasa ng tsaa. Nahuhuli ng liwanag ang mga dulo ng iyong puting buhok. Kumuha ka ng malalim na hininga, mabagal, tuloy-tuloy. Nais mong maramdaman ang lakas, gising, buhay. At nagsisimula ito hindi sa malalaking hakbang, kundi sa maliliit na nutrisyon na ibinibigay mo sa iyong katawan araw-araw. Kaya, bago ka maginhawa, maglaan ng sandali para i-like ang video at mag-subscribe. Ngunit tanging kung tunay mong nasisiyahan ang ginagawa ko rito. Gusto ko ring malaman kung saan ka nanonood, ilagay ang iyong lungsod at lokal na oras sa mga komento sa ibaba. Ngayon, maglaan ng sandali upang mag-settle, humanap ng tahimik na lugar, maaaring pumasok ng sariwang hangin o buksan ang malambot na tunog sa background, at sama-sama tayong pumasok sa paglalakbay ng kalusugan na ito. Ngayon, isipin mo ang katawan mo bilang isang bahay na matagal mo nang tinitirahan. Maayos pa naman ang pundasyon pero unti-bunti may mga bahaging kailangang ayusin. Hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil natural lang ang pagbabago. Ganito rin ang katawan natin habang tumatanda. Mula edad 50 pataas, bumabagal na ang metabolismo, nababawasan ang produksyon ng ilang hormones at humihina ang ilang organs. Marami sa mga nakatatanda ang nagsasabing, "Ay nako, dati wala akong rayuma." O, "Bakit ngayon parang mabilis akong mapagod?" Hindi ka nag-iisa. At ang solusyon ay hindi laging nasa gamot. Madalas, nagsisimula ito sa pagkain at bitamina. Ang bitaminang dating optional ay unti-unting nagiging essential. Bakit? Kasi may mga nutrients na hindi na madaling maabsorb ng katawan mo gaya ng dati. Vitamin B12 halimbawa. Habang tumatanda tayo, kumukonti ang stomach acid na tumutulong sa pag-absorb nito. Resulta, mas madalas ang pagkalimot, panlamamig ng kamay at paa at minsan pagkahilo. Isa pang classic, vitamin D. Hindi lang ito para sa buto. Ito rin ay mahalaga sa mood regulation at immune system. Ang problema, karamihan sa atin, lalo na ang mga laging nasa loob ng bahay, ay kulang dito. Kaya yung madalas na pagkabugot, lungkot na walang dahilan at laging may sipon, maaaring sintomas na rin ng vitamin deficiency. At huwag kalimutan ang iron. Oo, kahit pa hindi ka babae sa reproductive age. Kapag kulang sa iron, pwede kang manghina, mawala ng gana o maramdaman laging pagod kahit wala namang ginawang mabigat. Pero hindi lang mga individual na bitamina ang mahalaga. Ang balance nila ay kasing halaga rin. Halimbawa, kung sobra ka sa calcium pero kulang sa magnesium, pwedeng magka-cramps ka o sumakit ang mga kasukasuan. O kung sobra sa iron pero kulang sa vitamin C, baka hindi rin ito maabsorb ng maayos. Ang pinakamahalaga sa lahat, hindi sapat ang multivitamin lang. Kailangan mong maintindihan ang tiyak na pangangailangan ng katawan mo. Halimbawa, kung diabetic ka, baka kailangan mong iwasan ang mga supplements na may added sugar. Kung hypertensive ka naman, dapat low sodium ang formulation. May mga bitamina na dapat sa umaga iniinom, gaya ng B-complex para sa energy, at meron ding mas mainam sa gabi, gaya ng magnesium na nakatutulong sa tulog. Ilang mga senyales na baka kailangan mo ng bitamina: madalas na pagkahilo o fatigue, mabilis kang sipunin o ubuhin, pamanlabo ng mata kahit may salamin, pamamanhid ng kamay at paa, kawalan ng gana o depresyon. At minsan, maski ang doktor ay hindi agad napapansin ito, lalo na kung normal ang mga blood test. Pero ang nararamdaman mo araw-araw, yan ang tunay na indicator. May mga nakatatanda akong nakausap na nagsabing, "Nung sinimulan kong mag-vitamin D at B12, parang bumalik ang sigla ko." Iba-iba man ang epekto sa bawat isa, pero isa ang malinaw. Kapag tama ang bitamina, mas gumagaan ang araw-araw. At kung iniisip mo, hindi ba sapat na sa pagkain lang kunin ang lahat? Sana nga.
Pero sa realidad, maraming senior ang may dietary restrictions, nawawala ng gana kumain o may kondisyon sa tiyan na nagiging hadlang sa pag-absorb ng nutrients. Dagdag pa ang mga gamot na maaring humadlang sa absorption ng ilang bitamina. Halimbawa, ang mga acid reducers para sa ulcer ay maaaring makaapekto sa B12 absorption. Kaya hindi ito issue ng tamad lang o pihikan, ito'y medikal. Kaya sa susunod na maghihimulas ka sa umaga o habang nagkape ka sa kusina, tanungin mo ang sarili mo, ano ka? Naaalala mo ba yung sinabi nating katawan mo ay parang bahay? Ngayon, isipin mo ang mga buto mo bilang haligi nito. Kung mahina ang haligi, kahit gaano pa kaganda ang bubong o pintura, hindi rin tatagal ang buong estruktura. Kaya sa bahaging ito ng ating kwento, pag-usapan natin ang mga bitamina na direktang nagpapalakas sa katawan mo, lalo na sa buto, kalamnan at pang-araw-araw na galaw. Magsimula tayo sa isang kilalang-kilala pero madalas pa ring napapabayaan, vitamin D. Kailangan ito para maabsorb ng katawan ang calcium, ang pangunahing sangkap ng buto. Ngulit ang totoo, marami sa atin, lalo na ang mga nakatatanda, ang may kakulangan sa vitamin D. Bakit? Kasi habang tumatanda, humihina ang kakayahan ng balat na gumawa ng vitamin D mula sa sikat ng araw. At kung bihira ka ring lumabas ng bahay o madalas ay may suot na long sleeves, mas lalong bumababa ang level mo nito. At kung kulang ka sa vitamin D, hindi lang osteoporosis ang maaaring mangyari. Minsan, nararamdaman mo na lang na masakit ang katawan mo sa umaga, na parang laging may iniinda kahit wala ka namang na-injure. Parang luma na ang katawan kahit bata pa ang isip. Ito ang sinasabi ng ilan. Parang ang bigat-bigat ng katawan ko kahit wala pa akong ginagawa. Posibleng kulang ka sa vitamin D. Pero hindi ito sapat ng mag-isa. Kasama dapat ang calcium, syempre. Kung ang vitamin D ay ang susi na nagbubukas sa pintuan ng buto para maipasok ang sustansya, ang calcium naman ang laman na kailangang ipasok. Sa mas simpleng wika, ang calcium ay ang mismong materyales para sa matibay na buto at ngipin. Ngulit tandaan, kung hindi mo sinasabayan ng vitamin D, hindi rin ito maayos na maaabsorb ng katawan. Pero teka, may isa pang kadalasang nakakalimutan, magnesium. Isipin mo ito bilang tulay sa pagitan ng vitamin D at calcium. Kapag kulang ka sa magnesium, pwede kang makaranas ng cramps, paninigas ng kalamnan o madalas na pagkapagod. Marami ring matatanda ang nagsasabing, hindi ako makatulog ng maayos at isa sa mga dahilan nito ay ang kakulangan sa magnesium. Magnesium din ang may kinalaman sa muscle relaxation. Kaya kung napapansin mong madalas kang tensyonado, parang laging may pressure sa batok o mabilis kang mangalay, huwag mo agad isisi sa edad, baka kulang ka lang sa magnesium. At kung ikaw ay may arthritis o rayuma, malaking tulong din ang vitamin K2. Madalas itong kasama sa mga mas advanced na supplements pero hindi gaanong napapansin. Ang ginagawa nito ay tinutulungan ang calcium na mapunta sa buto at hindi sa mga arteries mo. Kasi minsan, kapag mali ang daloy ng calcium sa katawan, nauuwi ito sa pagbabara ng ugat sa halip na pagpapalakas ng buto. Isa pang underrated pero mahalagang bitamina ay ang boron. Oo, bihira itong marinig sa karaniwang multivitamin pero napaahalaga nito sa bone metabolism. Ini-enhance nito ang epekto ng calcium, magnesium at vitamin D sa katawan. Ibig sabihin, mas epektibo ang mga ito kapag may kasamang tamang amount ng boron. Ngayon, isipin mo ang simpleng senaryo. Isang araw, naglalakad ka sa palengke o sa parke. Napansin mong mas magaan ang mga hakbang mo, hindi ka hingal agad at hindi sumasakit ang tuhod mo pagkatapos ng ilang hakbang. Yan ang resulta kapag maayos ang kalusugan ng iyong mga kasukasuan at buto. At hindi lang ito tungkol sa lakas, ito rin ay tungkol sa confidence. Kasi kapag alam mong kaya mong tumayo ng matuwid, kaya mong akyatin ang hagdan ng hindi nangangamba, lumalawak din ang mundo mo. Marami sa mga matatanda ang nagiging limitad hindi dahil wala silang gustong gawin, kundi dahil takot silang mabalin, madulas o mawalan ng balanse.
Dito na rin papasok ang mga electrolytes gaya ng potassium at sodium, lalo na kung nainit ang panahon o mabilis kang pawisan. Ang mga ito ay tumutulong sa pag-regulate ng muscle contractions at nerve signals. Kung kulang ka, baka makaranas ka ng biglaang panginginig o hindi inaasahang pangangalay habang naglalakad. May mga supplements na nagsasama-sama ng vitamin D3, K2, calcium, magnesium at boron sa isang tableta. Kung magpapayo ako, ito ang magandang simula, lalo na kung hindi mo kayang i-monitor ang lahat nito isa-isa. Pero syempre, magandang sumangguni rin sa iyong doktor bago magsimula ng bagong regimen, lalo na kung may iba kang iniinom na gamot. Ngunit tandaan, kahit pa uminom ka ng mga bitaminang ito, hindi ito kapalit ng galaw. Kailangan pa ring maglakad-lakad, mag-ehersisyo kahit konti at hayaang gumalaw ang katawan araw-araw. Ang bitamina ay parang, Naalala mo ba nung kabataan mo? Napakabilis ng lahat. Mula sa pag-alala ng numero ng telepono hanggang sa pagsagot sa tanong ng guro nang walang kahirap-hirap. Pero ngayon, may mga araw na tila malabo ang alaala. Parang kailan lang, hawak mo na ang remote pero nakalimutan mo kung bakit mo ito kinuha. O kaya, pupunta ka sa kusina tapos, bakit nga ba ako nandito? Normal ang konting pagkamakalimutin habang tumatanda. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala na tayong magagawa. At dito pumapasok ang mahalagang papel ng mga bitamina para sa isipan, konsentrasyon at memorya. Dahil kung ang katawan ang haligi ng tahanan, ang utak ang sentro ng ilaw. Isa sa mga pinakaimportanteng bitamina para dito ay ang vitamin B12. At tulad ng nabanggit natin kanina, habang tumatanda, bumababa ang kakayahan ng tiyan nating i-absorb ito. Ang resulta? Mabagal na pagproseso ng impormasyon, paminsan-minsang pagkalito, at sa ilang kaso, sintomas na parang demensya. Pero kapag naibalik sa normal ang B12 levels, marami ang nakakaramdam ng parang mental clarity. Yung pakiramdam na mas malinaw na muli ang lahat, mas madulas ang pag-isip. Kasama rin sa pamilya ng brain-boosting nutrients ang folate, B9 at vitamin B6. Ang tatlong ito, B6, B9 at 12, ay nagtutulungan para pababain ang levels ng homocysteine, isang compound sa dugo na konektado sa cognitive decline. Kaya kung nararamdaman mong mabilis kang mapagod mentally, madalas kang nawawala ng focus o parang palagi kang nasa mental fog, baka kailangan mo ng B-vitamin complex. Pero hindi lang mga B-vitamins ang bida rito. Pasok din ang omega-3 fatty acids, partikular ang DHA, docosahexahexanoic acid, na bagaman technically hindi bitamina, ay essential nutrient para sa utak. Isipin mo ang utak mo bilang isang sponge na kailangan ng langis para manatiling malambot at flexible. Ang DHA ang langis na yon. Tumutulong ito sa pagpapadala ng malinaw at mabilis na signal mula neuron papuntang neuron. Kaya kung gusto mong bumilis muli ang pag-isip mo at maging mas alerto, malaking bagay ang omega-3. May kilala ka bang matanda na parang palaging mainitin ang ulo o iritable? Hindi mo alam kung bakit, basta parang mababaw ang pasensya. Minsan, ito ay hindi ugali, kundi kulang sa vitamin D at magnesium, na parehong may papel sa mood regulation. Sa katotohanan, maraming pag-aaral ang nagsasabing may ugnayan ang kakulangan sa mga ito sa depression, anxiety at chronic stress. At sino ba naman ang gustong mabuhay ng laging may kaba o lungkot sa dibdib, di ba? Ngayon, isama natin ang vitamin E sa usapan. Kilala ito bilang antioxidant, ang kalasag ng cells natin laban sa stress at pagtanda. Kapag mataas ang oxidative stress sa utak, mas mabilis ang paghina ng memorya. Ang vitamin E ang tumutulong para protektahan ang utak laban sa pinsala, parang fire extinguisher na laging nakahanda sa panahon ng mental fire. At kung sa tingin mo sapat na yan, may isa pang tahimik pero makapangyarihang kasama, ang choline. Bagamat hindi laging napapansin, ang choline ay mahalaga sa paggawa ng acetylcholine, isang neurotransmitter na may kinalaman sa memorya at pagkatuto. Madalas itong makuha sa itlog, at kung bihira kang kumain ng itlog, baka ito rin ang kulang mo. Kung gusto mong itest ang utak mo ngayon, subukan mo ito.
Subukang alalahanin ang pangalan ng 3 kaklase mo sa elementarya, pangalan ng paborito mong ulam noon, at eksaktong petsa ng iyong huling birthday celebration. Kung nahirapan ka, huwag malungkot, normal ito. Pero huwag mo ring palampasin dahil pwedeng senyales na kailangan ng utak mo ng kaunting tulong. Pwede mo ring gawin ang simple pero epektibong brain habit na ito tuwing umaga. Bago ka bumangon, isipin mo ang 3 bagay na gusto mong gawin sa araw na yon. Kahit simpleng magwalis, tumawag sa kaibigan o uminom ng tubig. Itinuturo ito ng ilang neurologists para sanay ang utak sa focus at planning, lalo na kung sinasabayan mo ng tamang nutrients. Kaya kapag nagtitimpla ka ng kape bukas ng umaga, baka magandang isama sa routine mo ang supplement para sa utak. Pero hindi lang ito tungkol sa pag-inom. Dapat ay sabayan ng lifestyle. Magbasa ka ng libro, makinig sa musika, subukan mong matutuna ang bagong bagay, kahit simpleng recipe o sayaw sa YouTube. Tandaan, ang utak ay parang kalamnan din. Kung hindi ginagamit, naninigas. At kung minsan, ang pinakamabisang tulong sa utak ay ang pagtulog. Hindi yung patulugin ng gamot kundi ang quality sleep na kusa at payapa. At dito bumabalik ang kahalagahan ng magnesium na bukod sa katawan, tumutulong din sa mas maayos na tulog na siya namang nagpapalakas ng memorya at emotional balance. Naaalala mo ba ang pakiramdam ng mabilis na pintig ng puso kapag nataranta ka? O yung tila paglutang ng diwa matapos umakyat ng hagdan kahit isang palapag lang? Ang mga ito'y hindi lang basta emosyon. Madalas, senyales ito na kailangan ng atensyon ng iyong cardiovascular system. Ang puso, mga ugat at dugo ay parang highway system ng katawan. Kapag malinis at mabilis ang daloy, napakagaan ng pakiramdam mo. Pero kapag may bara, trapiko o pothole sa daan, hindi lang ito nakakaabala, nakakaalarma rin. Sa bahaging ito, tatalakayin natin ang mga bitamina at nutrisyon na tumutulong sa pagpanatiling malinis, masigla at malakas ang highway ng katawan mo. Unahin natin ang coenzyme Q10 o mas kilala bilang CoQ10. Hindi ito isang bitamina sa technical na kahulugan, pero isa itong compound na natural na ginagawa ng katawan at mahalaga sa paggawa ng enerhiya. Pinakamalaki ang konsentrasyon nito sa puso dahil ang puso ay laging nagtatrabaho 24/7 walang pahinga. Kapag tumatanda, bumababa ang natural na produksyon ng CoQ10 at dito pumapasok ang supplementation. Kung iniinom mo ang gamot na statins para pababain ang kolesterol, mas lalong bumababa ang CoQ10 kaya napakahalagang isaalang-alang ito. Sunod na mahalagang sangkap ay ang vitamin B1 o thiamine. Madalas hindi ito pinapansin pero ito ang bitamina na tumutulong sa puso upang makapag-pump ng maayos. Kapag kulang ka nito, pwedeng makaranas ng panghihina, mabilis mapagod o parang nahihirapan ang katawan mong makakuha ng hangin. Ang vitamin C naman, bukod sa pagtulong sa immune system, ay isa ring antioxidant na lumalaban sa oxidative stress sa mga ugat. Tinutulungan nito ang arterial walls na manatiling flexible at hindi madaling kapitan ng plaka, sanhi ng high blood pressure at stroke. Para sa mga nakatatanda, ang pagkaroon ng maayos na elasticity ng blood vessels ay susi para maiwasan ang biglaang pagkahilo, pamamanamhid at iba pang simptomas ng poor circulation. Kasama rin sa mahalagang trio para sa puso ang vitamin E na hindi lang antioxidant kundi tumutulong sa blood flow. May mga pag-aaral na nagpapakita ng positibong epekto nito sa pagnipis ng dugo sa ligtas na antas kaya magandang tandem ito sa vitamin C. Ngunit walang kasing ganda ng epekto ng omega-3 fatty acid sa puso, lalo na ang EPA, eicosapentaenoic acid na tumutulong sa pag-regulate ng triglyceride levels at pagpigil sa pamamaga sa loob ng blood vessels. Kung iisipin mo, parang lubricant ang omega-3, pinapadalas nito ang daloy ng dugo, binabawasan ang friction sa mga ugat at pinapanatiling kalmado ang tibok ng puso. Kung ikaw ay nakakaranas ng madalas na pamamanamhid sa paa, panlalamig ng daliri o mabigat na pakihamdam sa binti tuwing gabi, baka hindi lang ito dahil sa pagod. Maaaring ito ay senyales ng mahinang blood flow at dito napapasok ang papel ng iron, lalo na kung mababa ang hemoglobin mo.
Ang iron ang susi sa pagdadala ng oxygen sa bawat bahagi ng katawan, parang delivery truck na nagdadala ng hangin para huminga ang mga cells mo. Kapag kulang ka sa iron, parang laging wala kang gana, parang may takip ang ilong mo sa loob ng katawan mo mismo. Ngunit huwag ding kaligtaan ang vitamin K2 na tulad ng nabanggit natin kanina ay tumutulong sa pagkontrol ng calcium, hindi lang para sa buto kundi para rin hindi ito mamuo sa mga ugat. Dahil kapag may calcium buildup sa arteries, lumiliit ang daanan ng dugo, parang baradong tubo na mahirap ng ayusin. Sa madaling salita, K2 ang traffic enforcer ng calcium sa katawan. Kabilang din sa mga helpful minerals ay ang potassium na tumutulong sa blood pressure regulation. Kung lagi kang kinakabahan, madaling kabahan o mataas ang BP, baka hindi sodium ang problema mo, baka kulang ka sa potassium. Ito ang balance ng electrolytes na nagpapakalma sa sistema mo. Teka, nararamdaman mo ba minsan na parang sumisikip ang dibdib kapag bigla kang natensyon? Isa itong paalala na ang stress ay may direktang epekto sa puso. Dito papasok ang magnesium. Oo, muli itong babanggitin dahil napakahalaga nito sa pagparelax ng mga ugat at pagpigil sa sobrang pagbilis ng tibok ng puso. Para sa mga nagkakaedad naman, minsan ay pakiramdam nila hindi na kailangan ang vitamins para sa puso, lalo na kung hindi pa sila naatake o naospital. Pero tandaan, ang layunin ng mga nutrients na ito ay hindi lang para gamutin, kundi para pigilan ang simula ng problema. Mas maganda pa ring kiwasan kesa gamutin, di ba? Kaya kung may pagkakataon kang uminom ng supplements na may CoQ10, omega-3, B-complex, C, E at K2, isipin mo ito bilang pagbibigay ng bagong pintura at langis sa iyong sasakyang katawan. Hindi man ito kasing exciting ng bagong recipe o gadget. Sa huling bahagi ng ating paglalakbay, isantabi muna nating ang mga technical na salita. Huminga ka ng malalim. Damhin mo ang bawat hinga. Ramdam mo ba ang hangin sa ilong mo? Ang pagtaas at pagbaba ng dibdib? Yan ang buhay, banayad, tuloy-tuloy at masarap sa pakiramdam kapag may balanse ang katawan. Hindi lahat ng benepisyo ng bitamina ay nasusukat ng laboratorio. Minsan, ito'y nararamdaman lang. Yung tipong mas magaan gumising, mas kalmado ang mood, mas makinis ang balat, at kahit simpleng lakad sa umaga, hindi ka na hinihingal. At dito napapasok ang tinatawag nating pangkalatang wellness, kung saan ang bawat bahagi ng katawan ay umaambag sa kabuuang lakas, sigla at tibay mo bilang isang nakatatanda. Ang mga bitamina at mineral na tatalakayin natin dito ay parang mga tahimik na kaalyado sa likod ng entablado. Hindi palaging napapansin pero sila ang dahilan kung bakit maayos ang palabas. Unahin natin ang zinc. Ang maliit pero makapangyarihang mineral na ito ay mahalaga sa immune system, balat at proseso ng paghilom ng sugat. Kung napansin mong mas mabagal nang maghilom ang mga galos mo ngayon kesa dati, baka kulang ka sa zinc. Mahalaga rin ito sa panlasa at pangamoy, kaya kung napansin mong parang nag-iba ang lasa ng paborito mong pagkain, posibleng ito ang dahilan. Sumunod ay ang selenium, isa pang antioxidant na tumutulong sa thyroid function. Ang thyroid ay parang direktor ng metabolismo mo. Kapag ito'y mabagal, nagiging sluggish ka rin. Kapag sobra naman ang trabaho nito, nakakaramdam ka ng kaba, pagpapawis at pagkabalisa. Ang selenium ang tumutulong magpanatili ng balanse dito. Isang hindi pwedeng kalimutan, vitamin A. Bukod sa kilala ito para sa paningin, napakahalaga rin ito para sa balat, panunaw at immune system. Kung madalas kang sipunin o magkaroon ng allergy-like symptoms, baka ito ang kulang. Dagdag pa, ang balat na dry, madaling mangati o parang laging may kaliskis ay minsang senyales ng kakulangan sa vitamin A. Punta naman tayo sa isa sa pinaka-underrated pero sobrang epektibo, biotin. Madalas itong marinig sa mga shampoo commercial pero lampas pa ito sa buhok. Ang biotin ay bahagi ng B-vitamin family na tumutulong sa metabolismo ng fats, carbs at proteins. Ito rin ang nagbibigay sigla sa balat at kuko. Kaya kung napansin mong mabilis mapudpod ang mga kuko mo o parang dal ang balat mo kahit natutulog ka naman ng maayos, biotin might be the answer. Ngayon, pag-usapan natin ang probiotics. Oo, hindi sila vitamins pero bahagi sila ng holistic wellness.
Ang bituka ay tinatawag na second brain ng katawan at kung hindi maganda ang lagay ng tiyan mo, apektado pati mood, immune system at enerhiya. Ang probiotics ay good bacteria na tumutulong sa balanse ng iyong gut flora. Mas maganda ang absorption ng nutrients, mas maayos ang digestion at mas malakas ang resistensya mo laban sa mga sakit. Pwede ring isama rito ang fiber na bagamat hindi vitamin ay kaakibat ng kabuuang wellness. Kapag maganda ang galaw ng tiyan, magaan din ang pakiramdam. Tandaan, kung ang katawan mo ay parang bahay, ang tiyan ang kusina. Kaya kailangang malinis, organisado at masigla ito. Minsan, ang simpleng pagdagdag ng lemon sa tubig tuwing umaga o pagkain ng prutas na may vitamin C at fiber ay may malalim na epekto sa sigla mo buong araw. Nakakagulat kung paano ang maliliit na hakbang ay pwedeng maghatid ng malaking pagbabago. At oo, kailangan din nating bangkitin ang kahalagahan ng hydration. Kahit anong bitamina ang inumin mo, kung kulang ka sa tubig, hindi ito makalakilos ng tama sa katawan. Kaya habang nakikinig ka ngayon, baka magandang tumayo sandali at uminom ng isang basong tubig, isang simpleng regalo sa sarili. Mahalagang tandaan na ang tunay na wellness ay hindi lang nakikita sa resulta ng blood test. Ito'y nararamdaman sa mga maliliit na tagumpay, yung hindi ka na madaling mapagod, mas masarap ang kain mo, mas maganda ang tulog mo, mas magaan ang paggalaw mo sa araw-araw. Kung minsan ay napapansin mong parang hindi ka na masyadong nagagalit sa maliit na bagay o kaya mas madali ka nang ngumiti, yan ang epekto ng isang katawan na nasa balanse. Hindi dramatic, hindi rin biglaan, subtle pero totoo. Kaya sa pagtatapos ng ating paglalakbay, gusto kong ipaalala ito. Ang bawat araw ay pagkakataon para alagaan ang sarili. Hindi kailangang mamahalin, hindi kailangang komplikado. Minsan, sapat na ang isang kapsula ng multivitamins, isang basong tubig at 5 minutong paghinga habang nakaupo sa liwanag ng araw. At kung minsan ay mapapaisip ka, masyado na ba akong huli para mag-umpisa? Ang sagot ay hindi. Ang katawan ay marunong bumawi, maghilom at lumakas, basta bigyan mo lang ito ng pagkakataon. Ngayon, habang marahang nagsasara ang kwentong ito, huminto ka muna sandali, pumikit, pasalamatan ang sarili mo. Dahil pinili mong makinig, matuto at alagaan ang katawan mo. At tandaan, hindi ka nag-iisa sa wellness journey na ito. Ngayong napagdaanan na natin ang 5 seksyon ng paglalakbay tungo sa mas malusog na senior life, balikan natin sandali ang mga aral na nakuha natin. Mula sa pagbibigay lakas sa katawan gamit ang vitamin D, calcium at magnesium, hanggang sa pagpapatalas ng isip sa tulong ng vitamin B12, omega-3 at choline, nakita natin kung paanong bawat bitamina ay may sariling tungkulin sa pagpanatili ng ating lakas at linaw ng pag-iisip. Sa puso at sirkulasyon, naging mahalaga ang CoQ10, vitamin K2 at omega-3. Hindi lamang para iwasan ang sakit, kundi para palakasin ang tibok ng buhay, ang puso. At sa huling bahagi, napagtanto natin na ang kagandahan at sigla ay nagsisimula sa loob, mula zinc, selenium, biotin, hanggang probiotics at fiber. Lahat ay may papel sa paglikha ng kabuuang balanse. Pero higit sa lahat ng bitamina, ang pinakaimportanteng sangkap ay ang iyong sariling malasakit sa sarili. Ang desisyon mong makinig, magbago ng routine at magdagdag ng mga sustansya sa araw-araw ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kalusugan. Ito ay pagpili ng buhay na mas puno ng sigla, linaw at kapayapaan. Kaya kung may isa kang dapat tandaan sa buong kwentong ito, ito'y simple lang. Bawat araw ay panibagong simula, at sa bawat simula, may pagkakataong mapabuti pa ang katawan mo, ang isip mo, at ang kabuuan ng iyong pagkatao. Salamat sa pagsama mo sa akin. Naway maging inspirasyon ito sa iyo upang piliin ang kalusugan araw-araw.